Ngayong araw, masisilayan natin ang isang tradisyonal at bihirang pamamaraan ng pangingisda. Tinatawag nila itong pahila ng lambat. Isa itong teknik kung saan gumagamit sila ng mahabang lambat na inilalatag mula sa bangka. Ginagawa lamang ito ng paikot mula sa magkabilaang pampang ng dalampasigan. Papalibutan nito ang mga isda mula sa magkabilang panig hanggang sa mahuli. Hindi lang basta panglalambat ng isda ang ating makikita, kundi pati ang buong proseso mula sa paghahanda ng mga lubid, paglilinis ng lambat, hanggang sa pagsakay nila sa bangka at aktwal na paghila. Makikita natin kung paano nagkakaisa ang mga mangingisda sa gawaing ito na siyang bumubuhay sa kanilang mga pamilya. Tara, samahan niyo ako at saksihan natin kung paano nila isinasagawa ang mga ito dito mismo sa dalampasigan ng Barangay Tagilos. Butiti, pusit. Kaagapay Kesplats, yan ang sigaw ng ating puso. Para sa kapwa tayo'y laging buo. Sa bawat oras, bawat araw, tayo'y handang tumulo. Kaagapay Kesplats, walang iwanan, walang urong. Kaagapay Kesplats. Magandang araw muli, mga kaagapay. Ngayon ay narito tayo sa bayan ng Sibuyan, sa Kahidyokan sa Barangay Tagilos. Isang lugar na tanaw ang kabundukan at malawak na karagatan. Tara, samahan niyo ako at atin nang alamin ang kwento ng aking kaibigan tungkol sa kanyang buhay at karanasan bilang isang mangingisda. Tayo ngayon sa Sibuyan, Romblon. Ngayon, tayo ay butang dagat. Ngayon, butang na sa dagat, ano ang ating klase o uri ng pangisda? Kung tawagin dito sa amin yan ay sarap, sa Tablac, Romblon. Kung dito naman sa sayap, sayak. Ang pangalan mo, sir? Rizal. Rizal. Rizal Ali? Ranyon. Rizal Ranyon. O guys, magandang umaga sa lahat. At ngayon, pagdagat at mamaya natin. Bati ka muna sa iyong mga asawa at mga kababayan. Rizal Ranyon. Binabati ko lang po yung taong bahay ko po. Ang bahay mo? Ano pangalan? Si Juicy. Juicy Ranyon. Yung mga anak, kung nandiyan kayo ngayon sa trabaho, binabati ko kayo. Ingat lang po kayo dyan. Okay, binabati po lahat ng kanyang mga asawa, mga anak. Guys, let's go! Sa oras na ito, makikita natin na abala ang grupo sa paghahanda. Maingat nilang inaayos ang mahabang lubid at ikinakabit ito sa unahan ng bangka. Kasunod nito, isa-isa nilang inilalatag ang mga lambat sa dalampasigan upang linisin. Samantala, 3 sa kanila ang humihila ng lambat papasok sa bangka bilang paghahanda sa kanilang pangingisda. May kahabaan ang lambat na ito, kaya't nangangailangan ito ng masusing pagsasaayos. Dahil sa haba nito, inaabot sila ng ilang sandali upang siguraduhin na walang sagahbal o pagkakabuhol. Isa itong uri ng lambat na may maliliit na butas, sadyang idinisenyo upang mahuli ang mga isda. Matapos ang ilang minutong pagkakarga ng lambat, handa na silang umalis. Hinihintay na lamang nila na maikarga ang lubid sa bangka at mula rito ay sumakay na sila at magsisimula patungong kaliwang pwesto para maghulog ng lambat.
Habang sila'y unti-unting papaalis, isang lubid ang kanilang ibinaba sa kaliwang bahagi bilang panimulang gabay ng lambat. Kapag natapos na nilang paikutan ng lugar, isang mahabang lubid muli ang maghihintay sa kanang bahagi, handang-handa para sa sabayang paghila. Isang hakbang na nangangailangan ng lakas mula sa bawat panig. Binabati ko yung asawa ko, si Cassandra. Cassandra Ong? Cassandra Rete, sa Saudi. Saudi ah. Ano naman yung parang safety belt na yan? Ay, ito naman yung ginagamit paghila para hindi masakit sa kamay. Ayon kay kaibigang Rizal Ranyon, gumagamit sila ng isang espesyal na uri ng belt na inilalagay sa baywang. Sa tuwing hinihila nila ang lubid, ang puwersa ay nagmumula sa baywang at hindi sa kamay, kaya't hindi agad napapagod ang kanilang mga braso. Sa ganitong paraan, mas magaan at mas epektibo ang paghila. Yan, si Rizal, sisirin niya daw sa ilalim ng dagat. Yung sintruhan ng pinapasukan ng isda. Lumipas ang halos 1 oras at ganito nakahaba ang lambat na kanilang nahatak. Dahan-dahan nila itong hinihila, maingat sa bawat galaw, upang hindi mabigla ang mga isda at masigurong hindi makakatakas ang mga ito mula sa lambat. Sa kanang bahagi ng lambat, ito ang humihila, habang sa kaliwang pwesto naman ay 8. Sa ganitong sistema, nababawasan ang bigat ng trabaho dahil sa pinagsamasamang lakas at bilang ng mga kamay, mas napapadali at napapagaan ang bawat hila ng lambat. A few moments later. Umipas na naman ang halos 1 oras at pasado 7:00 na ng umaga. Sa aming matyagang paghihintay, umabot kami ng mahigit 2 oras mula sa unang liwanag ng bukang liwayway hanggang sa tuluyang pagsikat ng araw. Sa kabila ng pagod at oras na lumipas, makikita pa rin dito na patuloy kaming humihila ng lambat. Walang tigil, walang atrasan. Habang abala ang iba sa paghila ng lambat, si Rizal Ranyon naman ay hindi pa rin bumabalik sa pampang. Doon na talaga siya nagbabantay sa gitna. Buong tiyagang inisisidang ilalim upang silipin ang kalagayan ng lambat. Habang hinihila ito ng kanyang mga kasamahan, siya naman ay sumusunod sa ilalim upang matiyak na nakalapat ito sa lupa. Ginagawa niya ito upang walang makalusot ni isang isda. Bawat galaw ay may layuning masigurong epektibo. Stop daw, stop. Ayon sa ating master. Suminyas si Rizal Ranyon mula sa tubig. Isang hudyat na nagpapahiwatig na kailangan munang huminto o dahan-dahanin ang paghila. Napansin niyang ang mga isda ay nagsisipag-atrasan papunta sa kanyang pwesto. Sa ganitong sitwasyon, mahalagang huwag magmadali upang hindi sila makatakas. Kapag ang mga isda naman ay nagsimulang tumuloy patungo sa gitnang bahagi ng lambat o umabante na sa unahan, baka lamang muling magpapatuloy sa maingat na paghila. At ito na nga, matapos ang ilang oras ng matyagang paghihintay, malapit na naming maiangat ang buong lambat. Sa unang sulyap pa lang, ang isdang tambilawan ang sumabit sa lambat. Isang isda, tambilawan. Walang pag-aalinlangan, agad itong kinuha ng isang bata at maingat na itinabi, tanda ng unang biyaya mula sa dagat.
unang tingin, aakalain mong walang nahuli. Halos naiangat na ang buong lambat at makikitang kakaunti lang ang mga isdang nakasabit. Ngunit ang totoo ay meron pa palang isang lambat na nasa dulo. Abala na ang karamihan sa pagtatanggal ng mga isda mula sa lambat. Sa kanilang alituntunin, kung sino ang unang makakuha, kanya na ang huli, kaya't kanya-kanya na sila ng pagkuha. Pero meron pa pala silang hinihila sa dulo ng lambat. Ito ay ang kabuuang bahagi ng lambat kung saan dito naipon ang mga isda. Makikita sa eksenang ito na sabay-sabay nilang pinagtutulungan ng lambat. At ito na nga, unti-unti nang lumilitaw ang tunay na ani. Mabigat, senyales na napakaraming laman ang nasa loob. Sa loob ng pabilog na lambat ay tinatawag itong fish trap. Isang bilog na lambat na siyang tunay na bitag sa mga isda. Dito pumapasok ang mga isda at sa lugar na ito, tinatawag nila itong puyo-puyo. Isang matalinong diskarte ng mga mangingisda kung saan ang tunay na ani ay nasa loob, hindi sa labas. Kanila na itong bubuksan at napakarami nito. Isang biyaya na may maraming isda ang nahuli sa lambat. At ito na, binubuhat na nila ang lambat upang tuluyan nang makita ang kabuuang nahuli. Unti-unting lumilitaw ang laman nito at halos karamihan sa mga nahuli ay isdang hito. Kung sa bukid ay may isdang hito, dito sa dagat ay meron din. Tinatawag nilang isdang hito sa dagat, parehong anyo. Ganito karami ang kanilang nahuli. Halos karamihan ay isdang hito. At ito pa lang ang unang area ng panlalambat. Sa dami ng isda, ang kabuuang nahuli ay tinatayang aabot sa 30 kilo. Sinisimulan na nilang hiwalayin ang mga isda. Inuuna muna nila ang mga locust or squid. Makikita dito na may ilang locust silang nalambat at ganito kalaki ang nahuli nila. Talagang pinagpala sila ng Diyos sa pagkakataong ito dahil maraming isda ang nahuli. Mapapalitan din ng tuwa ang kanilang pagod kapag makita mong may biyayang nakaabang sa iyo. Patunay ito na sa karagatan ng Sibuyan, Romblon, kahit sa mababaw na bahagi lamang, pagana pa rin sa yamang dagat. Tunay ngang biyaya ng kalikasan ang dagat na ito. Saan ang butiti mo? Ganito kalaki ang locust o squid. Halos nakadalawang kilo na sila. Masayang masaya sila habang pinagmamasdan ang dami ng kanilang nahuli sa mga oras na ito. Kaya't uuwi silang may pang-ulam
dala ang ngiti at pasasalamat sa biyayang hatid ng dagat. Hinihiwalay nila ang magagandang klase ng mga isda. Una nila itong hinihiwalay upang makita agad at mapagpipilian nilang hatiin kung gaano karami ang nahuli nilang locust o squid. Ang iba naman ay maliliit na isdang tambilawan. Puro isda malilikap. Hindi, malulunod kasi na. Ay, wa mga lipi banyera. Ara na nga, parang na. Aputa. Makikita din pala dito na iba't ibang klase ng isda ang nahuli. May mga tamban, isdang hito, tambilawan at iba pa. Halo-halo ang mga isda kung tingnan. Pusit. Oh, ay madali ka lang. Kasi, Patingin, itaas mo ang pusit. sir, tangis lagi. Oh, Ang laki yan ah. maliit lang sir. Wala 10 kilo yan? dalawang timba lang to sir kasi puro lumot eh. Ay kung kasamang lumot. Ang mga nirang ito, mga 3 timba. 3 timba. Okay. A few moments later. At matapos naming mailipat ang mga isda sa lalagyan, nag-ihaw muna kami ng isda at locust. Tariwa pa kaya't napakasarap at malinamnam. Kulang na lang ay mainit na kanin. At kumpleto na ang isang simpleng almusal mo. Masarap dahil sariwa na mula sa biyaya ng dagat. Nasang pusit daw. Tungkol sa kuya. Rap. Kiskisin mo nga. Palo-paloin mo. Yan. Ba't pinapalo mo? Para malunot. Sa pagsikat ng araw, sa pagsikat ng araw, tanaw ang kabundukan. Nandito kami sa kahidyukan, hangin ng dagat, himig ng kalikasan, tanaw ang buong kalikasan. Bangka ay handa na, lambat ay aming dala. Sa dagat ng Sibuyan, Romblon, biyaya'y sagana. Sibuyan, Romblon, yamang likas sa dagat ay sagana. Isda sa lambat, yan ang likas na yaman sa isla. Sa bawat alon, kami sumusulong. Dala ang bangka, handa na sa pag-ahon. Dito sa isla, puso ko'y kay saya. Yan ang Sibuyan, Romblon, binang sagang Galapagos of Asia. Unang hataw, lambat ay hinila, sabay-sabay ang mga tropa, puwersa'y pinagsama. Pawisan noo pero walang reklamo, basta may huli mamaya. Solve na ang plano, tambilawan, pusit, hito at tatamban. Sumabit sa lambat kay saya, sapagkat ibang isla'y walang masabi at walang binatbat. Dito sa aming isla, sapat na at saga. Sibuyan, Romblon, yamang likas sa dagat ay sagana. Isda sa lambat, yan ang likas na yaman sa isla. Sa bawat alon, kami sumusulong. Dala ang bangka, handa na sa pag-ahon. Dito sa isla,
puso ko'y kay saya. Walang iba sa Sibuyan, Romblon, Binangsagang, Galapagos of Asia. Kahit saan mapunta, ikaw ang babalikan. Sa pangingisda at tanawin, puso'y sumasabay sa alon. Sibuyan, Romblon, ikaw ang aking tahanan. This music is arranged and composed by Gagapay Cares Vlogs Music. This music is arranged and composed by Kaagapay Cares Vlogs Music. Sa pagsikat ng araw, sa pagsikat ng araw, tanaw ang kabundukan. Nandito kami sa kahidyukan, hangin ng dagat, himig ng kalikasan, tanaw ang buong kalikasan. Bangka ay handa na, lambat ay aming dala. Sa dagat ng Sibuyan, Romblon, biyaya'y sagana. Sibuyan, Romblon, yamang likas sa dagat ay sagana. Isda sa lambat, yan ang likas na yaman sa isla. Sa bawat alon, kami sumusulong, dala ang bangka, handa na sa pag-ahon. Dito sa isla, puso ko'y kay saya. Yan ang Sibuyan, Romblon, Binangsagang, Galapagos of Asia.